direction. There is no turning back. I'm moving forward. I'm stepping out into the unknown. With you I'm chasing after. With you I'm moving forward. I'm moving forward. I'm stepping out into the unknown. With you I'm chasing after. Come on, with you we're going further. I'm moving forward. Come on, let me see those hands up. Come on, worshipers. Once again we say, Isa po mapagpalang umaga sa atin pong lahat. Ayan. Kamusta po ang bawat isa? Alam kong pabuti ng pabuti dahil meron tayong Lord sa ating mga buhay. Ayan. And just before we start, pwede pong samahan niyo po ako sa isang maiksing panalangin. Sige po, tayo ay manalangin. Lord God, we believe that this is your word and it is for a purpose why you have sent it here today, O God. Amin dalangin, Panginoon, na kasiyahan mo ang iyong salita, kasiyahan mo ang pakikinig namin, Panginoon, ng iyong salita, at hindi matapos dito, Panginoon, ang aming pakikinig, at hayaan mo, Panginoon, the Spirit, O God, of doing this, Panginoon, for your glory ay magawa namin sa aming pamumuhay. Salamat po. This is our prayer in the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen. Ayan. So ako po, alam kong memorize yun na every time ako ay nabibigyan ng chance to deliver a message. Gustong-gusto ko yung bridging the gap ng mga generations, no? Yung mga trend ngayon, lalo na ng mga Gen Z, no? Yung mga language nila, parang minsan hindi ko na rin magets, no? Nire-research ko, ano ibig sabihin ng mga, yung mga abbreviation na ganyan, no? So, nire-research ko yan. And, so today, konting update, bilang ilang millennial preacher, mag-update ako ng ilang sa mga language and trends na ating modern times today. I believe, madalas nyo tong naririnig, yung salitang red flag, green flag. Naririnig nyo ba yan? No? Red flag at green flag. Madalas ko yan naririnig sa mga kabataan ngayon. No? At ano man ang konteksto, ang red flag, no? Ang red, specifically, ay sumisimbolo ito sa danger. 'Di ba? Kapag ang stoplight, no, kapag nag-red ang traffic light, ibig sabihin kailangan huminto ng mga sasakyan kasi merong ibang direksyon na ongoing, 'di ba? Sa sports, kapag itinaas o binato naman ang red flag or red cloth, no, sa isang sa sports, ibig sabihin may foul. So dapat huminto ang game, no? And ganyan din naman sa racing, di ba? Kapag nagwagayway ng isang red flag, ang staff, ibig sabihin yan, ay maaaring masama na yung kondisyon ng tracks or umuulan or maaaring makapag-cause ng accident. So pinapastop nila yung mga racing cars, no? So, yan ang ibig sabihin ng red, di ba? At sa panahon ngayon, ang salitang red flag, no, ginagamit siya madalas sa mga relationships today. 'Di ba? Romantic relationships man ito, platonic or friendly na relationships, 'di ba? Pag sinabing red flag, kapag merong ugali or behavior na sa tingin mo magsasanhi sa inyo ng malaking problema in the future. Diba? Yan ay red flag. O kaya naman, hindi magiging healthy ang relationship nyo dahil sa behavior o gawin na ito, yan ay red flag. Diba? For example, kapag nagagalit siya, hindi niya mapigilang maging bayulente, nananakit siya. So, that's a red flag. Diba? Kapag
kapag ayaw niya ng meron kang ibang kaibigan, ina-isolate ka niya. Gusto niya kayo lang, exclusive lang kayo. Ayaw niyang magkaroon ka ng ibang friends, lalo na friends of the opposite sex. Gusto niya, kayo lang ang friends, di ba? So medyo red flag din yun, no? Or for example, nag-express ka ng iyong nararamdaman. Di ba? Siyempre, mga tao tayo, so sometimes nadidisappoint tayo sa actions or sa behavior ng other party. So minsan, sinasabi natin, minsan hindi ko gusto na di-disappoint ako sa ganito mong ginagawa, di ba? Tapos sasabihan ka niya na, parang yun lang, di ba? Parang ka naman bata. Ang sensitive mo naman, di ba? Christian ka pa naman, tapos ganyan ka. So, di ba? Nag-express ka lang, pero ganun yung atake sa'yo, no? So, that's a red flag din. At ilan lang yan sa mga red flags. Madami pang iba, no? At dahil nga sa red flags and toxic behavior, no, ng mga tao, umusbong ngayon ang cancel culture. Familiar ba kayo sa term na to? Cancel culture, no? So, ito ay parang isang movement or parang isang phenomenon, no, na nangyayari sa mundo ng internet and social media, 'di ba? Kasi sa panahon ngayon, ang dali nang maka-access sa buhay ng tao. Tama, 'di ba? Ang dali nang makasilip, magkaroon ng sneak peek sa buhay ng mga tao. Punta ka lang sa Facebook niya, Instagram niya. Alam mong galing siya kahapon sa SM. Di ba? Kahit di kayo nagkita, no? Alam mong meron siyang bagong biling cellphone. Di ba? Kaya dahil kitang-kita mo ang buhay ng isang tao, ang bilis para sa ibang tao na mang-cancel. Lalo na kapag may nakikita silang something sa atin. Di ba? Sa pamamagitan ng ating mga posts, ng ating mga uploads, di ba? Ang dali na para sa ibang taong mang-cancel. So ano nga yung cancel culture? Di ba? Ito yung idea na kapag ang isang tao, they said something that is or did something na offensive or something na hindi ka nag-a-agree, no? Nagdi-disagree ka, or whether ito man ay political or morally, 'di ba? Or religiously, 'di ba? What we do, ang ginagawa ng mga taong nang ka-cancel, we publicly shame them. Sa pamamagitan ng kunyari, hindi na natin sila susuportahan. Anumang klase ng activity, involvement, 'di ba? Ayaw na natin makipag-associate sa kanila. So, for example, kung ang na-cancel ay isang artista, no? Ang ginagawa, binuboycott yung mga show. Ay, wag na tayong manood ng channel ganyan kasi nandyan si ano eh. Ano yan eh? Last week, nag-joke siya tungkol sa ganito. Di ba? Minsan ganyan, hindi na ako manonood ng ano niyan, ng show niyan. Or kung CEO, kunyari, CEO, may-ari ng kumpanya. So, ito yung mga products nila, ay, wag ka nang bibili ng ano. Minsan ako ganyan. Ay, hindi ako bibili ng ganitong ano, ng brand na to kasi ano daw yan eh, mababa daw yung labor niyan sa mga anong babae ng mga wage niyan, bili tayo ibang brand ng toyo ang bilhin natin. O, gano'n. Di ba? So, para minsan, gano'n yan nangyari. Ay, wala, ayoko dyan. Di ba? X ka na, cancel ka na sa akin. So, yan ang cancel culture. At alam nyo, hindi lang sa Pilipinas, no? Maging sa ibang bansa, napakatindi, mas matindi ang cancel culture. Alam nyo, i-share ko lang, no? Meron akong nasubaybayan na isang series, no? Patapos na siya, kompleto na siya, ilang weeks na lang mag-e-ere itong series na to. Biglang nag-boom ang isang issue tungkol sa isang artista, isa sa mga cast, no? So tapos na yung taping eh, i-e-ere na lang eh. So anong nangyari, ang ginawa, para hindi magkaroon ng backlash yung kumpanya, every time na scene niya na, either binablur yung mukha niya or hindi na lang siya ipapakita, i-retake na lang yung mga shoot, boses niya na lang yung maririnig. Di ba? So, ang tindi ng cancel culture, di ba? And a lot of people na na-cancel, usually, no, nasira yung kanilang career, or nadidepress sila. And worse, no, ang napakarami sa iba na nadadala dito ng matindi ay nag-suicide. So, tayo mga Kristiyano, di ba, bilang mga Kristiyano, how do we stand in a world of cancel culture? No? How do we stand in a world of cancel culture? Kasi maaaring ilan sa atin, hindi natin alam, no? Unknowingly, di ba, nagiging parte na rin tayo ng cancel culture, di ba? Minsan sabi natin, ay, ba't ganyan yung magsalita, di ba?
ang ex na yan sa akin, cancel na. Huwag mo nang ayoko nang kausapin yan. Di ba? Di ko gusto yung mga joke niyan. No? O kaya naman, pag bibili tayo sa palengke, di ba? Ano ba yan? Nakaasimangot yung tindera. Ano nga ako bibili din? Saan ba yung suki ko dyan? Di ba? Wag ganun eh. No? Kung nakasimangot yung tindera, medyo naanuhan ka lang ng konti. Hindi na ako bibili dyan. Di ba? O even sa church, ba't kaya yan siya ganyan? Di ba? Di na ako mag-church. Ganyan pala yung mga tao dyan, di na ako mag-church dyan. Di ba? Minsan ganun. No? Grabe naman yan siya. So, alam niyo po, hindi lang sa panahon ngayon, no? Hindi na bago ang cancel culture. Bible times pa lang, nangyayari na ang cancel culture. And in fact, sa storya po natin, sa umagang ito, no? Mayroong isang propeta, iyan. So, merong isang propeta, hindi lang niya kinancel ang isang individual. Hindi lang isang individual, no? Kinancel niya buong bayan. Kaya nito katindi. And the character I'm talking about is the prophet Jonah. No? Si propetang Jonah. So, usually, kilala, pag nababanggit yung pangalan ni Jonah, di ba, kilala siya sa Sunday school story na nilulun siya ng isda, di ba? Kasi hindi siya agad sumunod sa tawag ng Diyos. So, di ba, tinawag siya ng Diyos to preach to the Ninevites dahil sa kanilang wickedness. So, si Yahweh, sabi niya, no, balikan lang natin. So, ang type of preaching po natin, please bear with me, no? We don't have points. Iisa-isahin lang talaga natin to. Hihimayin lang natin to as we go along. Yan. So, in chapter 1, verse 1 and 2, yan, 2. So, sinabi ng Lord na, Jonah, punta ka sa Nineveh, mangaral ka doon, sabihin mo na, kita ko yung kasamaan nila, at pag hindi sila tumino, no, paparusahan ko sila. Within 40 days, gugunawin ko yung kanilang bayan. At memorize na natin yung kanilang kwento, di ba? Ano yung ginawa ni Jonah? No? Imbis na papunta siya dyan, pumaganon siya. Imbes na paganon. Di ba? So, ang lapit-lapit lang from Joppa to Nineveh. 550 miles lang yung kanyang tatravel. Pero, lalayo pa siya. Magta-Tarshish pa siya. Tarshish. Dahil sa sobrang ayaw niyang gawin yung pinapagawa sa kanya ng Lord. Diba? At dito na pumapasok yung pinakasikat, no, na parte ng kwento. So, sumakay siya sa barko papuntang Tarshish. And si Lord, nagpadala siya ng napakalakas na bagyo. Sobrang lakas na halos masira yung kanyang sinasakyan. And to make the story short, nagets ni Jonah na, ay, ano to, kasalanan ko to, bakit nagkakaganto? So sabi niya dun sa mga crew members ng barko, sige, itapon nyo na lang ako sa dagat para ma-stop na to. So, tinapon siya sa dagat, and si Lord, nag-provide siya ng whale para lununin si Jonah. No? Take note, nilulun po, hindi kinain. May narinig ako si Jonah kinain ng lasog-lasog na yan si Jonah kung baka nakating siya sa di ba? Pero buhay pa siya, niluwa siya, di ba? After 3 days, no? Habang nasa loob siya ng whale, siya ay nanalangin, humingi siya ng tawad sa Panginoon, and after 3 days, niluwa siya sa mismong Nineveh na. So nag-preach siya, ginawa niya yung pinagawa ng Panginoon. At yung mga tao, no, hindi to typical na story na medyo hard to get yung mga tao, di ba? Nung nag-preach si Jonah, ano yung ginawa ng mga tao? Agad-agad. Na-realize nila yung kanilang maling gawa. So sabi nung hari, sige, mag-fasting tayo lahat. Kasama pati mga hayop, magpa-fasting din. Hihingi tayo ng tawad sa Panginoon. Magsuot kayo ng sackcloth, no? Ng damit na anong tawag dito? Yung pangluksa. Yan, pati yung mga pets nyo, damitan nyo rin lahat tayo. Di ba? Yun yung gagawin natin. At tumalikod nga sila sa kanilang mga maling pamumuhay. At nakita ng Lord yun. Nakita ng Lord yung kanilang sincerity. At kung paano sila tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Kaya ang ending, no? Hindi na tinuloy ng Panginoon yung parusang nakahanda para sa mga taga-Nineveh. Di ba? Ang galing, no? Happy ending. So, nasan dun yung cancel culture? Di ba? Kasi usually, nakafocus tayo dito sa side na ito ng kwento. Pero have you ever wondered,
in the first place, bakit si Jonah ayaw niyang sumunod sa Lord? Bakit kailangan pa niyang magpatakas-takas? Pumunta pa siya sa Tarshish, di ba? Ang dami niya tuloy naranasan. Napunta pa siya sa tiyan ng balyena. Di ba? Ano yung motive ni Jonah? Bakit ayaw niyang magpunta ng Nineveh? Kasi kung iisipin mo, di ba, he is a man of God. Propeta siya, servant siya ng Lord. Di ba dapat happy siya na makakapag-minister siya sa mga tao? Pero bakit hindi? 'Di ba? Bakit may padrama si Jonah? May patakas effect pa siya, no? So, alam niyo, a lot of Bible scholars suggest these points. Itong mga sasabihin ko po, no. Una, alam niyo po, ang Nineveh ay capital siya ng city ng Assyria during this time, no? Capital city siya ng bansang Assyria nung time na ito. At ang mga taga-Assyria, sila ay mga malulupit, kilala bilang mga malulupit, walang habas na mga enemies ng bayang Israel. If you will remember, di ba, nung nag-fall, nung bumagsak ang kingdom, northern kingdom ng Israel, sino yung may kagagawa nun? Bakit bumagsak yung northern kingdom ng Israel? Ang mga Assyrians. Di ba? Kaya nga ang natira na lang yung southern kingdom or yung Judah. Yun na lang ang natira. So, mga Assyrians yung sanhi nun. Bakit bumagsak ang northern kingdom? And sa aking pag-aaral, no po, I've learned, no, na sa pamamagitan ng mga, alam niyo yung mga engravings, no, mga stone engravings sa cave, yung mga wooden engravings, no, kitang-kita kung papaano dinidil ng mga Assyrians yung kanilang kalaban. 'Di ba? Grabe sila mang-torture, sobrang brutal at sobrang gory. Ganun katindi, no? Sa early century engravings, makikita mo doon na yung mga Assyrians, may stack of pile sila, parang pilar ng mga bungo. Yun yung ginagawa nila sa mga nasasakop nila. So yung mga bungo, hinahalinhin nila dyan, hinihilera nila parang mga trophy. Ganun katitindi. At kung may mga survivors pa, alam niyo kung anong ginagawa nila? Yung katawan ng mga survivors, itinatarak nila sa sulo. At hinahayaan nilang nakabalagbag dyan, di ba? Para matatakot yung mga tao, hindi pala basta-basta tong mga kaharapin natin, di ba? So ganyan sila kabrutal, ganyan sila katindi. So gets mo bakit ayaw ni Jonah pumunta sa Nineveh, di ba? Pangalawa, hindi lang dahil sa buong bayang Israel. Of course, I believe si Jonah, galit din siya. Meron din siyang personal, no, nagalit. At maaring gusto niya rin masatisfy yung kanyang own sense of justice. Diba? Dahil galit siya sa mga tiga Nineveh at kung magugunaw, mapoparusahan ng Lord yung ganyang klase ng mga tao, para kay Jonah sa tingin niya, abay, dapat lang. Diba? Deserve. No? Deserve nila kung magkaganon man sila. So, sa mga susunod na verses, makikita po natin dito, marireveal ang puso ni Jonah. Now, in chapter 4, no, ito po yung ating main verse na hihimay-himayin. No? So, in chapter 4, after ng happy ending ng mga Ninevites, hindi happy ending para kay Jonah, di ba? May continuation po yung kwento. So itong si Jonah, no, bad trip naman siya. No, in verse 1, sabi dito, But to Jonah, this seemed very wrong, and he became angry. Di ba? Sabi ko na, Lord, ito yung dahilan, ba't ayoko pumunta dito? Diba? I know that you are a gracious and compassionate God, slow to anger and abounding in love. A God who relents from sending calamity. So the reason why Jonah fled, no, bakit siya tumakas? Kaya siya tumakas is that ayaw niyang mag-repent ang mga Ninevites. Ayaw niyang magkaroon ng second chance ang mga Ninevites. Ayaw niyang makareceive ng grace ang mga taong ito. So somehow, naisip niya, no, he believed na kapag hindi niya ginawa yung pinagagawa sa kanya ng Panginoon, he could forestall God's plan. Ayan, sabi dyan, no, tingnan natin yung word dito. Gusto kong i-emphasize tong word na to. He could forestall God's plan. Alam niyo po, meaning ng forestall? No, meaning uunahan mo na para ma-prevent mo o ma-hinder mo ang isang bagay. So, di ba? Parang, wow.
very bold para sa isang payak na nilalang, di ba? For a mere human being na isipin na kaya niyang i-forestall, kaya niyang hadlangan ang kalooban ng makapangyarihang Diyos. Di ba? Sometimes, alam niyo po, there are people who act as if marunong pa sila sa Diyos. Di ba? There are people na parang they act as if mas may alam pa sila sa Diyos, mas magaling pa sila sa Diyos, di ba? Ang hindi, Lord, di ba? Dapat ito yung maganap, di ba? At di ba, holy God ka, dapat parusahan mo yan sila. Deserve nila yan Di ba, dapat i-cancel mo yan sila, di ba? Minsan may mga ganun tayong kaisipan. Sometimes, people sometimes put God in a box. We limit God sa kung ano ang dapat niyang gawin at kung paano niya dapat gawin yon. Kailan niya dapat gawin yon. Remember, God is God and you are not. God is God and you are not. Sige, pwede po ba nating palakpakan ang Panginoon? God is God and you are not. He has been deciding, planning, and carrying out that plan into completion. Kung paano niyang patatakbuhin ng sangsinukob, ang universe, kung paano pipila ang mga stars, paano mag-aalay ng mga planeta, even before your ancestors were born. Bago pa ipananganak ang mga ninuno nyo, God has been deciding everything around you. Diba? So, anong karapatan natin to tell God what He should and should not do? At kailan niya dapat gawin yun? Anong karapatan ng tao to tell an Almighty God kailan niya dapat i-display ang kabutihan niya at kailan siya dapat magpadala ng judgment? Remember, God is God. Choice niya yun. It's His prerogative. God is God and you are not. In Matthew chapter 5, tinuro dito ni Jesus to love our enemies. Paano ba natin i-deal yung mga taong nanakit and nag-persecute sa atin? Sabi in verse 45b, He causes His sun to rise on the evil and the good. He sends rain on the righteous and the unrighteous. Diba? Pareho yan. He sends His sun, He causes His sun to rise on the evil and good, and sends rain on the righteous and unrighteous. Ang kabutihan at ang pabor ng Diyos na natatanggap ng bawat isang nilalang, whether they be good or bad, ano man ang performance nila, hindi nakabase on their credit, but on God's character, on how He choose to display and show His glory, because He is God. Diba? He is God. And not only na siya ay Diyos, but He is also the God of compassion and chances. He's a God of compassion and chances. Balikan lang natin yung time na niluwa si Jonah ng isda. Habang binabasa ko muli ito yung nagrema sa akin in Jonah chapter 3 verse 1. And the word of the Lord came to Jonah the second time. The word of the Lord came to Jonah the second time. Di ba? Unang beses na tinawag siya ng Panginoon nung nasa Joppa siya. Tapos ano-ano na ang mga bagay. Nilunon na siya, binagyo na siya. And then the word of the Lord came to him the second time. Diba? Napakapalad po natin to have a God who gives chances. Napakapalad po natin to have a God who gives chances. Hindi katulad ng mga tao na kapag tinanong mo lang ng pangalawang beses, nagagalit na kagad. Diba? Yung tanong pangalawa, saan ko to ilalagay dito? Oo, dyan. Dito? Sa may oo nga. Galit kagad. Oo nga. Pangalawang tanong pa lang yun. Diba? Gagalit ka kagad. So, pangalawang tanong pa lang, galit na kagad. Pero si Lord, grabe yung patience niya sa atin. Diba? If you will recall all of the times that God has given you chances. Diba? We have done a lot of mistakes.
Buti lang daw ko si Lord. Kung ako si Lord, tigas naman ang ulo na itong tao na to. Nakailang sabi na ako sa'yo eh. Di ba? Pero He is a patient God. Sige po, palakpakan natin ng Panginoon. Di ba, we've made a lot of mistakes sa buhay natin. Pero nandito ka pa rin. And the fact that you are here, sitting sa lugar na ito, shows that God has never canceled you. Di ba? Nandito ka pa rin sa Panginoon. At alam niyo, dito ko mas na-appreciate yung verse na to in Lamentations chapter 3, verses 22 to 23. At ang sabi po na salita ng Diyos, because of the Lord's great love, we are not consumed. Imaginin mo na lang kung mainitin ang ulo ni Lord, no? Kada kasalanan, eto ang katapat. Di ba? But because of the Lord's great love, grabing pag-ibig ng Diyos, we are not consumed. For His compassions never fail. Kailanman, hindi nabigo. Di ba? Tayo mga tao minsan, konti na lang, isa na lang, bibinggo ka na sa akin. Di ba? Nauubos tayo eh. Nauubos yung pasensya natin. Di ba? Nasasagad tayo. But His compassions never fail. They are new every morning. Araw-araw bago. Araw-araw sariwa. Great is your faithfulness. Truly, you are great, God. No? So tuloy po tayo sa ating next verse. In verse 4, sabi po ng Panginoon, no? Sabi ni Lord kay Jonah, anong kinagagalit mo, Jonah? Di ba? Sa New American Standard Bible, NASB po, no? The Lord said, do you have a good reason to be angry? Diba? Do you have a good reason to be angry? Kasi sometimes tayo mga tao, no? Na-appreciate ko naman na tayo mga tao, sometimes we are honest in expressing our feelings sa Panginoon. Diba? Valid naman ang ating nararamdaman sa Panginoon. Pero God calls para sa ating mga tao to examine our hearts. Diba? Do you have a good reason? Is it a good reason? Diba? Na tayo nagagalit? Oo, nagagalit ka, gets ko. May nararamdaman ka, but is it a good reason? For a good reason, na sometimes we feel this way. Diba? So, in verse 5, tuloy lang natin, no? In verse 5, so habang papalapit na yung 40 days, diba, ang usapan nila ni Lord, 40 days, gugunawin na yung city of Nineveh. So, papalapit na yung 40 days, si Jonah, lumabas siya sa bayan. No? Tapos, gumawa doon sa east, sa medyo malayong lugar, no, gumawa siya doon ng sarili niyang barong-barong para i-check niya kung ano yung mangyayari sa bayan. Talaga namang hindi papapigil. No? Hindi papapigil si Sir. Hanggang ngayon, nandito pa rin talaga yung ganun niya. So, he was probably hoping, oo, nagrepent na sila. Diba? Pero tignan natin, kasi 40 days pa may chance pa to. Diba? Baka gunawin pa to ni Lord hindi natin sure. So, lumabas siya, hinintay niya, titignan niya kung ano yung mangyayari sa bayan. So, habang nandun siya, no, sobrang init, diba? God grew a shade. No? God grew a shade, a plant, pinatubo ng Panginoon, pinalago niya para hindi mainitan si Jonah. And so he was so happy about it. Di ba? Grabe yung mercies ng Lord, no? Napakabuti ni Lord kay Jonah. Kasi first yung whale. Unang provision ng Lord kay Jonah, yung whale. Di ba? Nagkamali si Jonah, pero nag-provide ang Panginoon ng whale para lunukin siya. Di ba? Tapos nainitan si Jonah. Anong ginawa ng Lord? Binigyan siya ng shade. Di ba? Napakabuti ng Lord. Di ba? Kaya lang tayo mga tao, minsan, ganito yung nangyayari. Gusto natin, tayo lang yung makakaranas ng patience ni Lord. Di ba? Gusto natin, tayo lang yung makakaranas ng chances, siya ng pagpapatawad ni Lord. Di ba? Ganun pag tayo yung nagkakamali, Lord, sorry. Lord, thank you, pinatawad mo ko. Di ba? Pero kapag turn mo naman, okay, turn mo na para i-exhibit yung same forgiveness na binigay sa'yo ng Diyos, yung same patience, same kindness, turn mo naman para i-extend yan sa ibang usapan. Di ba? Ay, hindi po. Ibang usapan po to. Di ba? Ganun yung nangyayari madalas sa atin, di ba? Parang kung naalala niyo yung parable of the unmerciful servant sa Matthew chapter 18, di ba remember yung nagkautang siya sa hari? No? Sabi niya doon sa hari, Sir, be patient lang po, babayaran ko po kayo. Di ba? So, sa habag nung hari, sabi nung hari sa kanya, sige. Dahil naawa ako, sige, cancel ko na yung utang mo.
hayaan na kita. Tapos nung nakita niya, yung may utang naman sa kanya, sabi niya, ay, hindi, bayaran mo ako. Oh, sir, sorry po. Be patient lang, babayaran ko po. Kaya ano, patient. Walang patient. Papakulong kita. Di ba? Hindi ka marunong magbayad ng utang, ha? O, deserve mo yan. Cancel ka na. Di ba? Yun ang nangyari. Siya hindi nagano. Kasi siguro kung makabagong panahon lang yun, di ba? Nakita ko pa nga sa Facebook, may feeling bless ka pa dun eh. Magbayad ka muna ng utang bago ka magpa-feeling bless. Di ba? Minsan may pag ganun, no? Buti na lang older times na to. Di ba? So, maaaring ganun yung nangyari, no? So, sa kaso nung unmerciful servant, sa kaso ni Jonah, di ba, they failed to extend that same grace, that same kindness, that same forgiveness na na-receive nila mula sa Diyos. And tayong mga tao, tayong mga believers, no, I pray, I hope and I pray that we will never, ever forget na kinaawaan lang din tayo. Inunawa lang din tayo. 'Di ba? Pinatawad lang din tayo. 'Di ba? Palakpakan naman po natin ang Panginoon. No? I hope wag natin kalimutan 'yun kasi sometimes, the closer we are to holiness, 'di ba? The closer we are to holiness, sometimes nalilimutan natin yung mga pinoproseso papapunta dito. 'Di ba? Ay hindi, ganito dapat nakarating ka na nakarating ka na dyan good for you. Pero how about yung mga people na pinoproseso ba lang? Diba? Ay, huwag natin kalimutan yun, the closer we are to holiness. So tuloy po tayo, no? So the next day, gusto ng Lord matuto si Jonah, no? So ang ginawa niya, he sent a worm para kainin, ubusin itong halaman na shade ni Jonah. So namatay nga yung halaman. So the next day, sumikat yung araw, uminit na. So nagising si Jonah sa sobrang init. No? O yan na naman siya, na bad trip na naman siya. May anger issues yata talaga to si Jonah. So sa mga next verses, no, sabi ng Lord, do you have a good reason to be angry about the plant? Diba? Sabi ni Jonah, I have a good reason to be angry even to the point of death. Grabe. Grabe yung inis niya. Parang mas gusto niya na mawala na lang siya. Umabot sa ganon yung kanyang galit. So sabi ni Lord sa kanya, gagalit ka sa plant. Isang araw lang naman niya nag-exist. Hindi pa nga ikaw nagpatubo dyan. Hindi pa nga ikaw nagpalago dyan. Diba? Pero yung mga Ninevites na 120,000 people na ilang taon nang nag-i-exist, at may buhay pa pwedeng mapunta sa langit o lupa, paano hindi ako magiging concerned sa kanila? Diba? So, Jonah was so angry. Makikita natin dito, no? Jonah was so angry. Bakit? Kasi may benefit sa kanya yung plant nasisilungan kasi siya ng halaman. No? May benefit yung plant sa kanya, kaya siya nagagalit. Pero yung mga Ninevites, nakalaban niya, walang benefit sa kanya. So, anong paki niya dun? Diba? Yun yung iniisip niya. And this is what the Lord is saying in Luke chapter 6, verse 32 to 36. Basahin lang natin, no? If you love those who love you, what credit is that to you? Diba? Kung mahal mo lang yung may pakinabang ka, yung nagmamahal lang din sa'yo, anong credit nun sa'yo? For even sinners love those who love them. And if you do good to those who do good to you, what credit is that to you? For even sinners do the same. And if you lend to those from whom you expect to receive, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners in order to receive back the same amount. But love your enemies. Ito yung sabi ni Panginoon. Love your enemies and do good and lend, expecting nothing in return. And your reward will be great, and you will be sons of the Most High. For He Himself is kind to ungrateful and evil people. Diba? He Himself is kind and grateful and kind to the ungrateful and evil people. Be merciful just as your Father is merciful. Diba? And even in John chapter 13, no? Ito po yung time na nagpapaalam na si Jesus dahil nagpapaalam na siya sa mga disciples kasi He's going back to the Father. No, babalik na siya sa Ama. Sabi niya sa verses 34 to 35 ng John 13, ito yung iniwan niya
no, na instruction sa kanya, sa mga disciples. I'm giving you a new commandment, that you love one another, just as I have loved you, that you also love one another. By this, all people will know that you are my disciples. If you have love for one another. I-emphasize ko lang to, no, by this, all people will know that you are my disciples. So, hindi proof ng discipleship yung paramihan ng verse na memorize, di ba? Kahit mag-post ka pa araw-araw ng mga devotion at verses mo sa Facebook, di ba? Or kung gaano karaming books of theology na yung nabasa mo. Or kahit straight attendance ka man sa church, kahit per second service, nandito ka, pati lunch, dito mo na rin ginagawa, di ba? Nagsi-CLDP ka pa. So, ang proof of discipleship, ano sinasabi dito? Paano ka makikilala? Makikilala ka sa pamamagitan ng iyong pag-ibig. Di ba? Makikilala ka by how you love. Di ba? By how you love. So, paano nga ba nagmamahal ang isang Kristiyano? Di ba? Paano nagmamahal ang isang Kristiyano? Alam niyo, habang pinag-aaralan ko to, no, na-realize ko, hindi pala madali yung sagot sa tanong na to. No? Hindi pala madaling sagutin. Paano nga ba nagmamahal ang isang Kristiyano? Alam niyo kung bakit, no? Not every kind act is an act of love. Not every sacrifice is of love. Balikan lang natin, no? Paano ko nasabi yan? Balikan lang natin si Jonah. Nung siya ay nag-pray sa loob ng tiyan ng whale, no? Kasi di ba diligtas siya ng Panginoon? So, nag-sorry siya sa Lord, nagpupuri siya sa Lord, nagpe-pray siya. And sabi niya, but I, with shouts of grateful praise, dahil niligtas siya ng Panginoon, will sacrifice to you. No? Sabi niya, I will sacrifice to you. What I have vowed, I will make good. I will say, salvation comes from the Lord. So sabi niya, sige Lord, niligtas mo ko, binigyan mo ko ng chance, sige, I will sacrifice to you. Pupunta ako ng Nineveh and magpipreach ako doon. I will say, salvation comes from the Lord. Tingnan niyo no? Si Jonah, sinunod niya si Lord. Di ba? Sinunod niya naman si Lord. He made a sacrifice to God. Pero hindi out of love para sa mga Ninevites. Hindi dahil mahal niya yung mga Ninevites. Hindi dahil nagkikare siya para sa mga Ninevites. Di ba? It's not out of love. Sa Panginoon, yes. No? But it's not for love para sa mga tao. Minsan kasi ganyan din tayo, di ba? Sige, unawain kita. Kasi Christian ako eh. Di ba? Unawain kita kasi Christian ako. O kaya, sige, pagpapasensyahan kita kasi nag-church ako eh, nasa church ako eh. Nakakahiya, malaman nila, meron akong kagalit. Di ba? Nag-handle pa naman ako ng C2 eh. So, dapat, wala akong kagalit. Di ba? Pagpapasensyahan kita kasi Christian. Di ba? Is it out of love? No? Have you really loved people? Di ba? Like, really love them. Tandaan po natin, no? How you love people says a lot about your love for the Lord. No? How you love people says a lot about your love for the Lord. So, paano nga po ba natin tinatrato ang mga tao na we consider different from us? Merong ibang belief, di ba? Like the LGBTQ+++ community. Madami na kasi yan eh. No? LGBTQ+ community, the, single mothers, the unwed couples, di ba? People who have wronged us, hurt us. Paano nga ba natin sila tinatrato? Diba? Don't get me wrong, no? Maaari kasing isipin natin, ay, sabi kanina sa message, dapat love lang eh. No? Wag nang anuhin yung, wag mo nang pakialaman, wag mo nang pagsalitaan yung mga yan. Diba? There's a difference in canceling people and correcting people. No? Canceling and correcting people. Ang canceling, ginagawa yan only to appease your anger and your own sense of justice para mawala yung galit mo. Di ba? But correcting, we do it to educate and to make the wrong
right. Diba? Hindi natin ginagawang kalaban yung tao. Ang kalaban yung issue. Diba? Yun yung dinidil natin, hindi yung tao. No? So, the goal of correcting is to restore people. Pero ang goal ng canceling is to destroy people. Diba? Kaya nga, I know this is a bit controversial. No? Itong word na discipline. Diba? Since we're talking about correcting. Itong discipline, no? Usually kasi this happens lalo na sa relasyon natin or paano tayo magdisiplina ng ating mga anak. Diba? Sometimes we punish them, not correct them. Diba? We punish them kasi nainis tayo eh. Kailangan mawala yung galit ko. No? But we don't correct them. Diba? Parte yan actually ng cancel culture. So the Greek word for discipline, alam niyo po, is pahidia. Yan, pahidia. Na ang ibig sabihin ay properly instruction that trains someone to reach full development. No? To reach full development. So the goal is for them to develop. Diba? Hindi para mawala yung galit natin. The goal is for them to develop. And I believe we have to rethink our ways in disciplining our children or correcting people. Hindi lang disciplining children, no? You have to rethink our ways. Paano tayo nagko-correct? Diba? Pero alam nyo, totoo, hindi ko kina-cancel out yung katotohanan na may mga taong lumaki sa traditional na disiplina. Katulad ko, ako rin naman, no? Lumaki din ako sa traditional na pagdidisiplina, palo, ganyan, di ba? Okay naman, pagtanda, totoo naman na ganun. But, you know, times are evolving. So, bilang mga tao, I believe, evolving din dapat yung style natin ng pagko-correct, di ba? Hindi na uso yung kailangan pahiyaan para makorek, di ba? Kung walang kinalaman sa papaano sila matututo o papaano makokorek ang kanilang behavior, para saan ang disiplina? Di ba? Para saan ang disiplina kung hindi para sa pag-correct ng behavior? For example, di ba? O ginabi na yung ating mga anak, di ba? Ginabi ka na, o grounded ka. Di ba? E di lalong hindi natuto yung bata, paano niya wisely gagamitin yung kanyang oras kasi lalo mong hindi pinalabas eh. Diba? Pero kung nag-isip tayo ng ways, paano siya matutunan? Ay, dapat ganitong time pala, marunong ko mag-budget ng oras. O dapat ganito, by this time, nandito na ako, ganyan, diba? Eh, lalo mo hindi pinalabas, paano matututong iayusin yung kanyang oras, diba? Or nag-away yung magkapatid, diba? Nag-away kayo, piningot mo pareho. Diba? Sabi mo, ba't kayo nananakit sa isa? Ikaw nga nanakit sa kanila. Piningot mo sila pareho. Di ba? Huwag kayo mananakit, pero ikaw yung nanakit. Di ba? Na-correct ba yung behavior? Di ba? Maaring hindi sila mag-aaway pag kaharap ka nila, pag nandyan ka, kasi takot sila sa'yo. Di ba? Pero natuto nga ba sila? No, natuto ba sila na mag-compromise sa isa't isa? Natuto ba sila maging patient sa isa't isa? Nakapagpakita ba sila ng pagmamahal bilang magkapatid? Diba? And you know, hindi lang to, itong ganitong klase ng katotohanan, it doesn't just apply sa ating pamilya, sa ating mga kids, but this also applies to the outside, no? People on the outside as well, diba? What do you do to correct people? Kasi parte yan ng pagmamahal, di ba? Parte yan ng pagmamahal. How do you correct people? What do you do to correct them and how do you correct? Di ba? How do you correct them? Always remember, no? Dito na po ako magtatapos. Always remember, correction without connection is condemnation. No? Correction without connection is condemnation. So, lagi po nating tatandaan, connect first before you correct. No? Connect first before you correct. Kasi para saan yung authority mo to correct kung hindi mo na-establish yung connection yung dalawa? Diba? Maaring ang authority mo, dahil takot lang siya sa'yo kasi mapaparusahan siya. Ganon din yung relasyon natin sa Panginoon diba? Sumusunod tayo sa Panginoon, hindi dahil natatakot tayo sa Kanya. Sumusunod tayo sa Kanya kasi mahal natin siya. We have established a relationship with the Lord.
And ganun din sa relasyon natin sa ibang tao. Make sure to connect first. Para ang authority mo is not out of fear, but out of love. Diba? They obey you because they love you. Diba? Meron kang karapatan to correct kasi mahal ka nila. And they believe that it's for the better. It's for the best. No? It's for their best. Kaya kanila susundin. So, nawa, as I end, nawa, hindi tayo mahulog sa naging error ni Jonah. No? I pray na today, we exemplify a love that is unrestrained. No? Na hindi limitado lang sa mga taong gusto lang natin o kasundo lang natin. Ng mga taong bet lang natin. 'Di ba? I pray that we exemplify a radical kind of love. 'Di ba? Kasi yun yung reason bakit kayo nandito, 'di ba? Hindi naman tayo nandito on our faith dahil kasi siya yung pinakamagaling ni God eh. 'Di ba? Nakakatakot kasi pag hindi ako sumunod sa kanya. No, you are here because God laid His life para sa iyo. 'Di ba? Sino ba namang tao ang makakagawa niyan? Somebody who will choose na akuin ang kabayaran ng iyong pagkakasala. It is because of God's love, God's kindness, God's forgiveness, God's patience, kaya ka nandito. Diba? And so, I pray that in return, yung pag-ibig na yan, pagpapatawad at kabutihan na na-receive mo mula sa Lord, you exemplify that. I-extend mo sa iba, no? Katulad ng binasa natin kanina, diyan ka makikilala, diyan tayo makikilala. Yan ang pagkakakilanlan natin bilang mga Kristiyano. On how we love others. A radical kind of love. A love that transforms. The love of Jesus. No, the kind of love ni Jesus. Tayo po lahat ay tumayo. So today, alam ko marami sa atin, we had shortcomings. Maring naging parte din tayo ng cancel culture. Hindi lang sa mga tao sa labas, maaring even sa ating family, no, nagagawa natin ito. And so this morning, God is inviting everyone into the altar. If you have that kind of burden, pwede nating isuko sa Panginoon sa umagang ito. And ask God na, Lord, sa sarili naming mga kakayanan, we are selfish in nature, Panginoon, bilang mga tao. Lagi namin iisipin ang aming mga sarili because we are selfish in nature, O God. Kaya ang dalangin namin, Panginoon, sa umagang ito, na yung kabutihang naranasan namin sa iyo, pag-ibig na sa iyo lang namin nakita, pagpapatawad, Panginoon, na paulit-ulit mong ginagawad sa amin, O God, will be the same kind of love, of grace, of forgiveness that we may extend to others, O God. Panginoon, sa umagang ito, punuin mo kami ng kapangyarihan ng banal mong Espiritu because we acknowledge, God, that in our own mahirap, O God, sasabihin lang namin, Panginoon, na nagpapasensya kami pero labas sa ilong, Panginoon. Sasabihin lang namin na okay lang sa amin, magpapatawad kami. But in our heart, Panginoon, it's not the same, O God. Mahirap labanan ng sarili, Panginoon. Pero kung ang banal mong Espiritu, ang kapangyarihan ng banal mong Espiritu will transform this heart, O God, that will naturally feel love towards others, na magsasabi pa rin ng iniibig namin sila kahit nasasaktan kami, Panginoon. That's the kind of love that you have, O God.
At yan yung nais naming iparating sa iba. Yan yung nais din naming ipamalas sa iba, i-extend sa iba, Panginoon. So we pray, God, that today let your Holy Spirit, God, flow in this place. Baguhin mo kami, Panginoon. Lord, this is our heart. Kilala mo kami. You know our weakness. You know our limitations, oh God. Kaya sa umagang ito, Panginoon, as we lift up our hands and acknowledge your weaknesses to you, Panginoon, baguhin mo kami, oh God. Magpapabago kami, magpapakorek kami, magpapadisiplina kami sa iyo, Panginoon, because you know better, oh God. Punuin mo kami, Panginoon, ng iyong pag-ibig, oh God, ng kapangyarihan ng banal mong Espiritu, that every day, Panginoon, ng aming mga buhay, we will live a life pleasing to you, Panginoon. Buhay na you are pleased, oh God. That in every waking moment, Panginoon, ano man ang aming sasabihin, ano man ang aming iisipin, ano man ang aming gagawin, Panginoon, maging kasiyahan sa iyo, oh God. Na hindi lamang kami basta maging Kristiyano sa salita, Panginoon, pero Kristiyano sa gawa, Kristiyano sa pamumuhay, Kristiyano sa pag-ibig, Panginoon. Yan ang nais namin maging buhay namin, oh God. So this morning, Panginoon, let your Spirit flow, oh God, and change lives today, Panginoon. Hindi matatapos dito ang pagbabago dahil makikita namin yan, ma-apply namin yan when we go out of this sanctuary and express the love of Jesus towards others, oh God. But this moment, Panginoon, as we worship you, habang kami ay lumalapit sa iyong trono, Panginoon, papakumbaba kami, napakalinisin mo kami, baguhin mo kami. And if there is anything, God, in us na hindi karapat-dapat para sa iyo, change us, search us, God. Kung meron pa kami mga hidden bitterness, kung meron pa kaming hatred, oh God, we lay it down into your altar, Panginoon. Madaling sabihin para sa amin na okay na kami, oh God. But you know our hearts, Lord. You know our hearts, God. And so as we worship you today, God, be with us. Let your presence move, God. So umagang ito, mga kapatid, bukas ang harapan to lay out your burdens to the Lord. And as we worship Him, claim and declare that God's mighty moving is here today. Oh, hallelujah, God, we worship you. Giving is part of worshiping. To all who desire to give, you may give your tithes and offering through online bank transaction. Details are provided below.